ano ang ating magiging base para tayo makapagdesisyon kung ano ang standard of basic living. Mabubuhay tayo sa mundo ng mga 70 or 80 years. At makikita natin na andito na sa ating society ang mga kailangan natin para tayo mabuhay at makikita rin natin kung ano ang kahulugan ng basic living. Mahalaga sa atin ang kalayaan para natin ma-express ang ating sarili at para tayo mag-explore nitong buhay. Dahil andito lang naman tayo temporarily, mga 70 to 80 years. Kung kaya gusto natin na yung mga taon na yon ay na-spend natin na kung saan tayo ay matiwasay ang pamumuhay at wala tayong sakit, na kung saan tayo ay nakakaparuot pa rito, na kung kailangan natin ang sasakyan, meron tayong sasakyan, na kung saan kailangan natin ng matitirahan para hindi tayo lamigin sa labas o matulog na walang kumot, ay magkakaroon tayo ng isang bahay na mapupuntahan, masisilungan kung gusto nating matulog. Kailangan natin ng mga damit para hindi tayo lamigin. So makikita natin na andito na itong mga ito. At sa equal money system, isa sa alang-alang natin ang lahat ng bagay na kailangan natin para tayo mabuhay na matiwasay at maligaya. At yun ay ihahanda na natin bago pa lang dumating ang isang bata dito sa mundo. At kung saan habang tayo ay nag-conceive, bago pa lang ang ianak ang bata, ang bata na dadating dito sa mundo ay meron ng lahat ng bagay na kakailanganin niya para mabuhay ng matiwasay at maligaya. Magmula ng pagkaanak niya at hanggang siya ay mamatay. Hindi ba maganda to? At ito ay mahahadlangan lamang ng physical disorder kung magkakaroon siya ng physical disorder o kaya isang kapansanan na kung saan magkakaroon siya ng mental disorder. Meron din tayo sa equal money system na paraan para i-prevent ito. At ito ay maaasahan natin na available sa ating lahat. Kung saan tayo ay makakapag
magkakaroon ng buhay na may fulfillment at satisfaction. At hindi tayo hahadlangan ng mga bagay-bagay na katulad ng mga kapansanan, at gagawin natin ito para lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na driven by love, ng pagmamahal sa bawat isa at sa kanyang mga kapitbahay at sa buhay, sa kalahatan ng buhay, ang mga hayop, ang mga halaman, ang mundo, at ang ating experience ng mga ito. Ito ang tinatawag nating tunay na pag-ibig na andito na para sa ating lahat.